Samantala, nagbabala ang BIR laban sa mga negosyante sa Makati City na hindi nagbabayad ng tamang buwis. Ayon sa BIR, bagamat ayaw magbigay ng alpha list ng mga negosyante ay may paraan sila ukol dito. Nagbabalik si George Bandola. Mahirap ding singilin sa kanilang mga buwis sa mga negosyante sa Makati. Sabi ni BIR Revenue Region 8 Director Jonas Amora, palaging humahanap ng paraan ng mga negosyante para makaiwas o makabawas sa buwis. Yes, no? Pero itong problemang ito ay hindi lang prevalent sa Makati, kung hindi, this is a nationwide issue. So, that's why sinisikap natin ngayon na mabigyan ng madiing pansin ito para makatulong naman sa koleksyon. Sa Makati, matigas pa rin ang mga negosyante sa pagtangging magsumite ng alpha list o yaong mga kumpanya sa ilalim ng Philippine Stock Exchange at summary list of purchases and imports. May gagawin ng paraan dito ang BIR. Isa yan sa ating priority programs ngayon na as early as January, mayroon na tayong mga listahan kung sino yung hindi nag-submit ng mga alpha list at saka yung summary list of sales and purchases, mayroon na tayo. Ang ginagawa natin ngayon ay pinapadala natin sila ng notices para i-submit nila yon, no? Ngayon, kung after considerable period of time na hindi pa rin nila to i-submit, ay pwede natin silang ipasupina for the compliance of this. At pwede nga hahantong ito sa isang kaso sa korte. 170 billion pesos ang target ng BIR RR8 Makati bilang kontribusyon nito sa pangkalahatang target na 1.68 trillion pesos. Bukod sa pagbabantay sa top 1,500 corporations and companies sa Makati, hahabulin din ito mga delinquent taxpayers. Mayroon tayong innovation na ginawa ngayon dito. First time na nangyari ito na nag-conduct tayo ng inventory stock taking sa mga condominium units, no? So binibilang natin ang mga units sa mga building kung ito ba'y nabinta na or hindi pa. Kasi may kaukulang buwis yan pag nabinta na. Hanggang April 15 ang pagbabayad ng income tax returns para sa taong 2014. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.